Welcome to my channel, Glecious TV. Hello guys, good morning po. So, ito po yung garden ko ngayon. So, hindi ko po siya naitindi ng ilang araw at napakalalago na po ng ating mga halaman. So, para na siyang gubat. At ito po ay minsan kong i-feature ulit sa YouTube. At doon ko nga po nakuha yung idea na ito palang aking garden ay tinatawag nilang jungle garden. So, kasi ganito ang hitsura. Kaya siya tinawag na jungle garden ng mga iba kong friends na YouTuber. So, kasi parang permaculture style. And tinawag niyang jungle. Siguro dahil ang daming salasalabit. Kasi hindi nga ako nagawa ng mga trellings na maayos-ayos kasi hindi naman po nga ako naglalaan ng maraming time para sa paggagawa ng mga ganon. So, ang sa akin ay gumagawa na lang ako ng mga plants na pwedeng paglagyan ng pagbalagan yung ano niya, yung pinaka-stem na mismo ng natural plant. Yun yung ginagamit ko na balag. So, hindi ako nagawa ng mga constructed na balag o trellings. So, kaya po ganyan ang hitsura niya. Wala siyang magandang formation. So, ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo yung update ng ating garden. And dahil nakalipas po ang ilang araw na hindi po ako nag-iikindi sa part na to, so ang mapapansin nyo ay napakarami po na hindi po siya maliwanag na, napakadilim kasi napakaraming leaves. So, tayo po ngayon ay aayos ng garden para po kahit pa paano lumiwanag ang ating garden. Kahit po siya ay medyo jungle style ay ating aayusin. So, magtitrim tayo ng mga leaves. Karamihan sa nagpadilim ay yung mga leaves ng sitaw. So, pag backyard gardening po kasi at limited lang yung ating mga space. So, ang karamihan po sa aking maintenance ay cutting off leaves, yung trimming, pruning. So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung ibang, magpupuron tayo ng neem tree, ng papaya, at itong leaves ng okra, sobrang taas na. And ito is okay lang kasi ginagamit ko talaga ang mga dahon nito ng ating mga sili. Napakarami. And then itong ating ginagamit na kandi-kandilaan. So ang kailangan ko lang naman dyan ma-maintain ay kaunting leaves lang. Kasi siya po ay ginagamit ko para sa anti-snake o yung pangontra po yan sa ahas, at saka po yung pinaka leaves niya ay ginagamit na unang remedy o first aid doon sa pinagkagatan ng ahas. Yan. So, ganun po ang hitsura ng bulaklak ng kandi-kandilaan na ginagamit ng mga igorot. Ang gagawin lang po diyan, kukuha lang ng kaunting leaves, tapos dudurog-durugin, kukuhanin yung katas, tapos yung katas, yun yung ilalagay doon sa pinagkagatan ng ahas para medyo first aid para doon sa hindi agad maisugod sa ospital. So, yung, o kaya naman mga, basta yun po ang alam ko pagdating doon sa isinyer po ng isang igorot. So, kaya siya ay hindi ko tinatanggal sa garden. Bukod sa pangontra sa ahas, siya ay nakakapagbigay ng first aid para sa kagat ng ahas. So, siya man po ay proven o hindi, ay naniwala ako kasi napakatagal na henerasyon na po daw nilang ginagamit yun, sabi ng mga igorot. So, eto po, may napansin din po ako, i-share ko rin lang po.
itong ating Persian shield. Ayan po yung Persian shield natin at nag-try po ako mag-propagate. I-share ko lang yung napansin ko, yung observation ko sa propagation nito kasi hindi pa naman po ako nakakapag-propagate nito. At ngayon ko lang po napansin, nag-trial ako. Yung isa po ay parang seems like may ugat. Ganito. Dito ko pinutol yung matured na mataas. And then may mga kaunting usli na parang ugat. Yun yung mga ganun. So ang ginawa ko, pinutol ko siya. Kasi seems like na siya ay isang ugat. So expected ko na lalago agad siya at mabubuhay. But yung naging result niya ay namatay. So ito. So ayan po, oh, may mga parang ugat siya. Ayun oh. Parang ugat siya. Kaya akala ko ugat siya. At yung karamihan po sa lower part niya, ang daming ganun. So, dinirect planting ko siya, transplant ko po siya with seems like root. Kaya ang ginawa ko po ay akala ko ay didiretso siya at mabubuhay kasi yun ang expected ko kasi hindi ko pa masyadong kilala ang propagation nito eh. So nung maiano ko po siya, ganito ang nangyari, naglantot tayo na parang namatay, pero yung isa na galing sa talbos ay nabuhay. Ito siya oh. Ayan, nag-cut po ako ng isang talbos. Ito ay naputol lang accidentally. Naputol lang po siya accidentally, kaya ibinaon ko na rin sa lupa kahit siya ay talbos lang. Pero para sa akin, napaka-imposible naman na mabuhay siya. At ang expected ko, mabubuhay yung naandun na malaki na at may root. So, nagkamali pala ako ng way of propagation. Ang ginagamit pala sa propagation nitong Persian shield ay mga talbos. Yun. So medyo may natutunan po ako sa mga observation ko. So magta-trial ulit ako ng isa. Ay kakat ko siya dito. Kasi ganun siya eh. Ito ay cutted dito sa ganitong part. Parang sa talbos. So, para gawin kong colorful yung ornamental garden kasi ornaments po ito. So, idadagdag ko doon sa aking ornamental garden. Ililipat ko na siya kasi loaded na po dito sa vegetable garden. Dati po kasi minix ko dito. So, gayon po ang nangyari sa Persian shield, and then, dahil ilang days na po ako hindi nakapag-harvest at nakalimutan ko sa dami po ng gawain ay ang dami na pong bunga ay nakalimutan ko na. So yan, pero ito po ay ating ititrim ang mga dahon para lumiwanag. Sobrang lalago, ang daming bunga oh. Ayan oh, naglawit. Tapos nagbinhi na rin ako ng isa para may panunod. Tapos may napansin rin po ako dito guys. Ito kasi trinim ko yung part na to ng mga nagdaang weeks. At na-discover ko na sa trimming ay mas maganda. Nagsilabasan po ang maraming bulaklak. Yan. Yan po ay mga bulaklak. Yan. Ang dami naglabasan sa lower part. Malapit sa ugat, saka naglabasan.
At yan po ay magiging bunga. So, yung part na na-trim ay ang dami naglabasan. Ayan o. Sunod-sunod. So, ganun pala siya. Mas maganda ang natitrim. Pag natitrim at naliwanag, ay naglalabasan po. So, napaka-ano niya. Ang dami o. Papakita ko yung nandini sa part na to. Mas marami po nandito. Ay, talagang jungle na ang hitsura. Magtitrim tayo mamaya. Ayan o, dami. Nagsilawit, ang dami. Ayun pa o. So, ayan po guys, medyo nagliwanag kasi na-trim ko yung mga naandito sa part na to. Ayan. So, pakita ko sa inyo, medyo nabawasan po yung dimness. Pero magtitrim pa po ako baka by the next day. Yan, ganyan na po naging hitsura nung matrim ko po yung mga dahon, nung nag-prune ako ng dahon. So, ganyan na po ang naging hitsura niya. Yan. So, nakita na natin yung mga bunga at i-harvest po natin siya. Ayan, trinim ko yung mga dahon pero nagtira po ako ng may mga dahon doon sa upper part kasi diyan po sa ating paghahalaman hindi naman po maaring kalbuhin lahat para lang lumiwanag dahil wala na po magpa-process para sa photosynthesis ng ating halaman. Kasi yung mga dahon ang nag-absorb ng sunlight para sa photosynthesis. Kailangan rin natin ng dahon para sa production ng bunga. Para makomplete niya yung kanyang pagkain. Para naman po sa production ng ating mga bunga. Ayan, nakapag-harvest po tayo guys at yung iba po ay iniwan natin kasi gagamitin natin para sa pagbibinhi. Kasi nag-matured na. Itong mga na-trim na leaves ay hahakutin naman natin para gamiting chicken bed. Ayan, dinala po natin itong ating mga trinim na leaves ng sitaw para dito sa manok. Para gawin po nating chicken bed. Yan. Gagawin po natin chicken bed and yan, pag yan po ay na-decompose yan, may mga organism po na nabubuo at yun po ay tinutuka ng mga manok. Bukod po doon, yung mga leaves po na edible para sa mga animals ay nakakatulong din. Katulad yun itinakas na yung isang dahon kasi inuutay-utay po nilang utikin at yun naman po ay magiging yan, okay lang po kasi may vitamin D po yung mga leaves at hindi po ako nagbibigay ng ornamental leaves, mga vegetable leaves lang po dahil ang ornamental ay iba po ang content. Yun lang po guys. Thank you for watching. So, ayan.
nagdagdag po tayo sa chicken bed. Kasi pag na-decompose po siya, ganun ang ginagawa niya. Kinakaykay lang niya ng kinakaykay. Pinaglalaroan niya yung mga ng kanila mga yan, yung mga beddings. Ganun po kasi yung beddings pag na-decompose, ganyan ang ginagawa ng ating chicken. Huhukayin yung pinaka-compose, tapos yung organism ay kinukuha po doon sa pinakailalim. Yung pinakailalim po nung compost na yun. Ayun yung mga pinagkaykayan. At yun po itinutukan nila. So, serve as protein po yun. Protein ng manok. So, yung counting bits na natutukan naman nila from leaves ay may mga vitamin D. Sa kahit sila ay nakakulong, sila ay healthy. Kasi yung vitamin D is from the sun. So, may kaunti doon singawan para sa sunlight. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button